Maulang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Miss Terry. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Paolo. Isa na ngayong plant manager sa isang kumpanya sa Cagayan. Ngunit ang ikukwento ko po sa inyo ay aking karanasan noong nagsisimula pa lamang akong maghanap buhay. Panahong pumasok ako bilang crew sa isang convenience store, ilang dekada na rin ang nakakalipas. Ito po ang una kong naging trabaho at dito ako unang namulat sa maraming bagay. Hindi lamang sa larangan ng pagtatrabaho, kundi pati na rin sa pakikitungo sa kapwa at sa kahihinatnan ng bawat kilos natin. Sapagkat sa huli, anuman ang ating gawin, mabuti man o masama, ay may kaukulang kapalit. Sana po ay mabigyan niyo ako ng pagkakataong ibahagi ang aking kwentong kababalaghan. Babe, sorry. Ngayon lang ako nakarating. Hinintay ko pa kasi si Joshua na pumalit sa akin. Okay lang babe, kamusta ka naman sa trabaho mo? Ayos lang naman. Kahit papano, tahimik ngayon. Halika na, kumain na tayo. Ay, bumili na ako para dito na lang natin kainin. Naku, bumili ka pa. Nakakahiya naman. Ikaw na nga lagi yung nanlilibre sa atin eh. Okay lang yun babe, ano ka ba? Alam ko namang pinagkakasya mo lang yung sahod mo. Salamat ah. Hayaan mo, pag natanggap ako sa mas magandang trabaho, babawi ako sa'yo. Hirap lang din talagang mag-apply ngayon eh. Kailangan ko na talagang makahanap agad. Kaya nga. Pero maganda rin naman yung experience mo dyan sa pinapasukan mo. Huwag kang magmadali sa pag-abot ng tagumpay. Darating din yun. Si Leia po, Miss Terry, ay girlfriend ko na sa loob ng 4 na taon. Sa kolehiyo pa lang ay magkaklase na kami at doon kami unang nagkagustuhan. Masasabi kong napakaswerte ko sa kanya dahil bukod sa maaalahanin, naiintindihan niya ako sa lahat ng bagay kahit hindi pa ako nagpapaliwanag. Galing po siya sa maayos na pamilya at dahil na rin sa tulong ng isa sa kanyang kamag-anak, naipasok siya agad sa isang magandang construction firm. Samantalang ako, sa isang convenience store lang muna nagtitiis para kahit papano ay maipangtustos kami sa kuryente at sa pagkain sa bahay. Wala na rin kasing trabaho si nanay noon. Natanggal siya sa pabrikang matagal niyang pinagtatrabahuhan at hirap nang makahanap muli dahil sa edad niya. May mga kapatid pa akong nag-aaral at si tatay, iniwan na kami, may iba na siyang pamilya. Paolo, patulong naman oh. Hindi ko kasi maabot yung isang kahon sa may storage room. Nasa pinakataas na estante. Please. Sige. Wala pa namang tao. Magkaparehas kami ng duty ni Maris ngayong buwan at isa siya sa mga medyo matagal na sa pinapasukan kong convenience store. Mabait naman siya, Miss Terry, pero aaminin kong madalas akong mailang sa kanya. Siya kasi yung tipo na masyadong malapit sa mga lalaki, palahawak at kung makipag-usap, laging may halong lambing. Bagong pasok pa lamang ako sa trabaho, nahalata ko na agad yung malagkit ng ngiti niya sa akin. Pero hindi ko na lang pinapansin dahil trabaho ang pinunta ko roon. At higit sa lahat, wala akong balak lokohin si Leia. Paolo, may gagawin ka ba mamaya? Meron eh. Magkikita kami ni Leia. Leia, puro ka na lang Leia. Hindi ka ba nagsasawa na siya lang lagi ang kasama mo? Magdadalawang buwan ka na rito eh. Hindi ka pa namin nakakasama kahit saglit lang.
Minsan lang naman tayo magkasabay ng shift. Sige na, sama ka na mamaya. Hintayin kita kasi mauuna akong mag-out sa'yo eh. Sorry talaga, hindi pwede eh. May usapan na kasi kami ni Leia. Okay, gano'n na ba kayo katagal ng girlfriend mong yan? Maglilimang taon na kami sa susunod na buwan. Talaga? Ang tagal nyo na pala no? Sayang naman. Sayang? Bakit naman? Baka kasi hindi na kayo umabot ng lime. Kasi sa akin ka na mapupunta. Tama na nga. Yan yung mga pagkakataong gusto ko na siyang talikuran. Yung mga pahaging at papansin niya. Oo, Misteri. Hindi naman ako kagwapuhan. Masasabi kong sakto nga lang ako. Ayon sa iba, simpatiko daw ako. Habang tinititigan, mas nagugustuhan. Pero para sa sarili ko, simple lang naman talaga ako. Si Maris naman, aaminin kong may dating talaga. Hindi siya yung tipong sobrang ganda. Hindi nga matangos ang ilong niya Pero malakas ang sex appeal. Malalim ang mga mata at may ngiting napapansin mo talaga, lalo na't ang ganda ng ngipin niya. Pero kahit ganon, hindi sapat yon para mahumaling ako sa kanya. Para kasi sa akin, mas maganda pa rin si Leia. May maputing balat, maamong mga mata, matangos na ilong, at ngiting nakakatuwang pagmasdan kahit pa may bahagyang sungki ang ngipin niya. Pre, pasensya na ulit. Nalate ako ng dating. Sobrang traffic kasi ngayon sa lugar namin. Nakakaasar yung mga ginagawang kalsada kahit hindi naman sira. Okay lang pre. Ang mahalaga, andito ka na. Oh, ba't parang pagod na pagod ka? Pinagod ka ba ni Maris ha? Baliw, napagod ako kasi ang daming tao kanina. Ang daming estudyante, sabay-sabay pang bumili. Tapos may isang grupo pa ng kabataan na parang summer break ata nila dito pa nag-meeting place. Akala ko si Maris ang dahilan Balita ko kay Romy, panay dikit daw sa'yo niyang si Maris. Samantalang nung ka-duty ko siya, ni Hi-Ho, wala. Bakit? Type mo ba siya? Hindi no, ang dami nang naging jowa nun. Bawat empleyado dito, parang may karelasyon siya. Wala pa yung mga nakilala niya sa labas. Ayoko ng ganun yung maraming kaagaw. At saka ano? Mas type ko si Carol. Kaya nga masaya ako kapag ka-duty ko siya. Nice one pre. Kaya pala excited ka lagi pagpapasok Matapos ang duty ko, naglakad ako papunta sa meet-up place namin ni Leia na hindi naman kalayuan sa pinagtatrabahuhan ko. Swerte na rin ako dahil malapit lang din ang trabaho ni Leia kaya hindi ko na kailangang gumastos o bumiyahe ng malayo para lang makita siya. Araw-araw kaming nagsasabay pa uwi at naihatid ko pa siya hanggang sa kanto ng bahay nila. Pero habang naglalakad ako, may narinig akong tumatawag mula sa likuran. Paulo! Paulo! Hintay! Napalingon ako at nakita kong si Maris nga iyon. Halos patakbo na ang lakad niya, waring nagmamadaling makasabay sa akin. Wala na rin akong magawa kundi huminto para hintayin siya. Grabe, ang bilis mong maglakad. Kanina pa kita hinahabol dyan Bakit? May sasabihin ka ba? Wala naman. Sasabayan lang sana kita. Bakit mo naman ako iniwan kanina? Kasi nakita ko na nagte-turnover ka pa kay Carol At saka, hindi naman talaga tayo sabay umuwi, di ba? Sus, lagi ka lang kasing nauuna. Tara, kain muna tayo dyan sa labas. Tusukin mo ko. Tusok-tusok tayo. Hindi na lamang ako sumagot sa biro niya. Nagpatay mali siya ako. Kunyari hindi ko napansin yun at nagpatuloy ako sa paglalakad.
Uy, wala dyan yung pwesto ng mga tusok-tusok. Doon pa oh. Pasensya ka na talaga Maris ha. Naghihintay na kasi sa akin si Leia eh. Ganon? O sige, sayang, lilibre pa naman din kita. Dumiretso lang ako sa lakad, umaasang hindi na siya sasabay. Pero laking gulat ko nang mapansing nasa likuran ko pa rin siya. Habang naglalakad, namataan ko na si Leia, nakatayo at naghihintay sa usual naming tagpuan. Pero tila walang balak umalis si Maris, kaya wala na rin akong nagawa. Babe, kanina ka pa? Nakangiti sanang haharap si Leia, pero napansin agad niya si Maris sa tabi ko. Kita kong agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Nagulat ako nang biglang sumingit si Maris at kusang nagpakilala. Hi! Ako nga pala si Maris, workmate ni Pao Pao. Ikaw ba si Leia, yung girlfriend niya? Oo, ako nga. Nice to meet you. Kanina ka pa ba rito? Pasensya ka na ha, hinintay pa kasi ako nitong si Pao Pao eh. Hindi naman. Kakarating ko lang din. Babe, si Maris nga pala, katrabaho ko. Nakasabay ko lang siya sa paglalakad. Maris, siya yung lagi kong kinukwento sa'yo. Si Leia yung girlfriend ko. Maganda rin pala yung girlfriend mo, no, Pao? Buti na lang, nagkikita kayo ngayon. Lubusin nyo na kasi, di ba, malilipat na tayo ng duty. Pang madaling araw na tayo sa susunod na buwan. Alam mo na, bihira na kayong magkikita. Tapos tayo, gabi-gabing magkasama. Bahagyang hinagod ni Maris ang braso ko. Ako naman, agad na lumayo at tumabi kay Leia. Napansin ko namang bahagyang tumaas ang kilay ng girlfriend ko. Alam kong naiinis na siya kahit pilit pa rin siyang ngumingiti. Talaga ba, babe? Malilipat ka na ng shift? Yun ang sabi ng supervisor eh. Alam mo naman, palagi silang nagpapalit ng schedule. Nabanggit ko na rin naman sa'yo dati, hindi ba? Pero babe, huwag kang mag-alala. Susubukan ko pa rin pakiusapan si sir. Oo nga, Pao. Pag madaling araw na tayo, halos wala nang tao eh. Tayo na lang dalawa yung kadalasan na magkasama. Baka hindi ka sanay. Pero okay lang yun. Sanay naman ako. Leia, wag mo nang alalahanin yung jowa mo. Ako na bahala rito. Ang taas-taas ng tensyon sa paligid ko noon, Misteri. Ramdam ko ang inis ni Leia at ang pangiinis ni Maris. Kaya minabuti ko na lang na magpaalam at hinata ko na agad si Leia palayo bago pa lumala ang sitwasyon. Night shift ka na pala ha? Wala ka man lang pasabi sa akin ha? Babe, matagal pa naman yun. At saka hindi pa naman talaga siguradong sigurado. Hindi sigurado? Halatang halata na nga eh. Pati yung ka-duty mo, mukhang excited na. At saka, hindi mo nabanggit sa akin na maganda pala siya, no? Kasi sa mga kwento mo, para bang hindi siya kaakit-akit. Pinalabas mo pang hindi siya maganda para hindi ako magselos. Kasi hindi naman talaga siya maganda sa mga mata ko. Hindi daw maganda. Baka nga tuwang-tuwa ka pa na kayo lang magkasama sa madaling araw. Walang customer, walang ibang tao, kayo lang. Babe naman, ganyan ba talaga tingin mo sa akin? Napatingin siya sa akin ng matalim. Pero maya-maya, unti-unting lumambot ang kaniyang mga mata. Nakakainis lang kasi yung mga sinabi ng babaeng yun eh. Parang nananadya siya, nangiinis, at halatang may gusto siya sa'yo. Sabi nga ni Joshua, lahat daw ng bago ron sa amin, basta may itsura, nagkakagusto si Maris. Meron pa nga daw isa na sobrang na-inlove sa kanya eh. Muntik pang tumalon sa building dahil lang sa sobrang pagkabaliw sa kanya. Talaga? Grabe naman. Ano kayang meron sa kanya at ang daming nagkakandarapa? Ewan ko. Ako, sa totoo lang, hindi ko talaga makita kung ano bang nagustuhan nila kay Maris. Parang ang babaw lang naman niya eh. Alam mo, kahit single pa ako,
Hindi ko talaga siya magugustuhan. Uy, totoo ba yan? Baka naman sinasabi mo lang yan para hindi ako magselos. Totoo yun, babe. Para namang hindi mo ko kilala. Oo, totoo. Kilala kita. Alam ko yung tipo mo. Pero alam mo babe, natatakot lang ako sa mga babaeng gaya niya. Sila yung parang leon. Kapag may gusto silang lapain, hindi nila yon tatantanan. Kukuha at kukuha sila ng pagkakataon para umatake. Alam ko kung ano ang tinutukoy niya, Misteri. At tama nga siya sa mga sinasabi niya. Ganon nga si Maris. Madalas niyang banggitin sa trabaho na kapag may gusto siya, gagawin niya ang lahat para makuha yun. Pero ako, hindi ko iniisip na gusto niya talaga ako. Ang naisip ko pa nga noon, lilipas din to at hindi magtatagal, makakakita rin siya ng panibagong prospect. Ilang araw ang nakalipas habang nag-aayos ako ng mga stocks sa estante. Narinig kong nagkaroon ng komosyon sa counter. Naroon si Maris at isa pa naming kasama sa duty na si Larry. Palabasin mo nga yan, Larry. Nakakainis na eh. Sobrang tagal. Kanina pa yan dito. Wala namang binibili. Iha, wala namang batas na bawal mamalagi rito, hindi ba? Umuulan sa labas, kaya't pumasok muna ako. Hindi naman ako nanggugulo. Pero nakakasagabal ka nga. Ang daming tao na pwedeng umupo sa pwesto mo. Hindi makaupo dahil kanina ka pa dyan. Ay naku, kami pa yung mapapagalitan dahil sa'yo eh. At saka, wala ka bang bahay? Siguro taong kalye ka, no? Anong taong kalye? Mukha ba akong taong kalye? Sumusobra ka na. Teka lang po, Manang. Pasensya na po talaga kayo. Halika ho, umupo muna ho kayo dito. Ako na pong bahalang kumausap sa katrabaho ko. Pasensya ka na, iha. Aalis rin naman ako kapag tumila na ang ulan. Mukha namang mabait ang matandang babae. Hindi ko rin maintindihan kung bakit pilit itong pinapaalis ni Maris, kaya naman kinausap ko ito. Hoy Maris, ano yun? Bakit bigla ka na lang nagpapaalis ng customer? Customer? Wala namang binili yan eh. Kanina pa yan dito. Nagpapatila lang ng ulan yung tao. Wala namang masama doon ah. Kasi kanina may poging lalaking pumasok. Uupo sana at tatambay. Kaso dahil puno at maraming nakaupo, umalis tuloy. Kaya yan, uminit ang ulo nitong si Maris. Yun lang, Maris? Dahil lang doon? Aba, hindi lang yun ang dahilan. Yung lalaking pogi kanina, marami pang mabibili yun dito kumpara dyan sa matandang yan. Hoy, matuto kang gumalang sa matatanda ah. Yung bibig mo. Ay nako, magsama nga kayo dyan. Buti na lang tapos na yung duty ko. Asa na ba yung Carol na yan? Ang tagal dumating. Aalis na ako kahit wala pa siya. Oh, ayan na pala si Carol eh. Mabuti naman Carol, dumating ka na. Pasensya na, nahirapan kasi akong sumakay kanina. Okay lang. O siya, alis na ako. Kayo na bahalang mag-turnover sa kanya ha. Nga pala Carol, kamusta mo ka sa kuya mo ha? Sabay alis nito. Sumulyap pa nga ito sa matanda at umirap bago lumabas ng pinto. Ako ang nahiya sa matanda at sa ibang customer na naroon. Pagtapos ng shift, dumiretso naman kami ni Leia sa bahay nila. Doon po ako natutulog sa kanila tuwing darating ang day off ko, kaya mas matagal kaming nagkakasama. Naikwento ko nga sa kanya yung nangyari sa store kanina. Grabe naman pala yung ugali ng Maris na yan. Masyadong mapanliit sa kapwa. Kaya nga eh, di ba nakakainis? Naawa tuloy ako sa matanda. Alam mo, kung andun ako, baka nasap ako na yung babaeng yan eh. Dapat yan makatikim ng leksyon. Yung mukhang pinagmamalaki niya. Kung wala yan, ay naku, baka sa kangkungan siya pulutin. Lalo na sa ganyang ugali niya. Oh, kalma lang babe. Umiinit na naman yung ulo mo. Ang sarap niya kasing saktan eh. Wala bang nagsusumbong sa ugali niya? Alam mo, ang dapat dyan, masisante. Sinisira yung reputasyon ng tindahan niyo. Takot sa kanya yung mga kasamahan ko.
Yung iba naman, sunod-sunuran sa kanya kasi may gusto. Kahit nga yung bisor na dumadalaw sa amin, dinidikitan niya. Hindi makatanggi yun sa kanya kasi alam mo na, may gusto rin. Alam mo, makakahanap din siya ng katapat niya. Tingnan mo, matatauhan din yan. Titig na titig sa malayo noon si Leia habang nakadungaw kami sa bintana ng kwarto niya. Nagiinom kami noon pero tig-isang bote lang, pampaantok naming dalawa. Yung mga magulang niya, tiwala naman sa aming dalawa kaya pumapayag. At kapag matutulog na, bababa ako sa sala at sa sofa ako nakahiga. Matapos nga noon ay bumalik na ako sa sala para humiga. Hindi ako makatulog agad noon kahit na nagpaantok na kami kanina. Nakatitig lamang ako sa kisame at naiisip ko yung mga bayarin ko sa katapusan. Pero maya-maya, parang may nakita akong aninong dumaan sa may hallway sa itaas. Ang bahay po kasi nila Leia ay open ang kisame sa sala. Kita mo ang daanan pa itaas. Ang kwarto ng mga magulang ni Leia ang nasa bungad at papasok pa ang kwarto ni Leia. Ayoko na sanang pansinin pa yon, baka may dumaan lang para magbanyo. Pero parang nakarinig ako ng bumagsak, kaya naman napabangon agad ako. Naisip kong silipin si Leia sa kwarto, baka natapa ito o nadulas, kaya naman umakyat ako. Dahan-dahan kong binuksan ang kanyang pintuan. Ang nasilip ko, si Leia na parang nakaluhod sa sahig. Babe, anong nangyayari sa'yo? Nadapa ka ba? Babe, akala ko tulog ka na. Anong ginagawa mo rito? May narinig kasi kung kalabog eh. Akala ko napano ka na. Wala naman. May inayos lang ako. Sa likuran niya, nakita ko ang isang kahon. Halo-halo ang laman nito. May mga papel, tuyong dahon at bulaklak, mga litrato na hindi ko masyadong makita ang mga muka at meron ding mga maliliit na bote. Nagtaka naman ako at parang tinatago niya ito sa akin. Kita ko sa mukha niya na nagulat siya sa biglaan kong pagpasok. Kaya naman, binigyan ko na ulit siya ng privacy at lumabas na ako muli ng kwarto. Kahit sa loob-loob ko, nakaramdam ako ng konting pagdududa. Dumating na ang araw ng duty ko sa gabi misteri. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng madaling araw ang pasok ko. Ngunit mas maaga ako ng 15 minutos kung pumasok. Masaya naman noon si Joshua na siya kong papalitan. Uy pre, unang araw mo ng night shift. Huwag kang mag-alala, tahimik lang naman. Mas relax nga pag ganung oras. Relax ba tsaka mas masaya? Pero bakit ngayon mas masaya ka na mid-shift ka kaysa nung night shift ka? Makakainom kasi ako kasama ng barkada ko eh. Birthday pa naman ng tropa ko. Isasama ko nga sana si Carol eh. Kaso, wala pa si Maris. Nagtaka naman kami dahil kadalasan ay maaga si Maris pumasok. Hanggang sa makalipas ang 30 minuto, dumating na rin siya. Medyo magulo ang kaniyang buhok at halatang pagod kahit kakapasok pa lamang. Mabuti naman at dumating ka na, Maris. Si Carol kanina ka pa hinihintay. Si Carol ba talagang naghihintay sa akin o ikaw? Si Carol dahil kailangan na niyang umuwi. Uwing-uwi ka na, Carol? Oo inaantay na kasi ko sa bahay. Akala ko naman may jowa ka na rin kaya nagmamadali kang umuwi. Yung kuya mo, may jowa na bang bago? Walang jowa si kuya. Talaga? Sabihin mo sa kanya, miss ko na siya ha? Nagkatingin na naman kami ni Carol at hindi na lang namin pinansin ang sinabi ni Maris. Maya-maya, nagpaalam na rin siya at umalis. Sa shift naming yon, kami na lang ni Maris ang naiwan. Hindi na kasi kailangang 3 ang naka-duty sa ganoong oras dahil madalang na lang ang mga tao. Pau, patulong naman please. Tawag sa akin ni Maris. Nakatunga nga lang ako noon sa counter, nag-aabang ng customer. Mag-aalas 2 na siguro ng madaling araw.
Madilim sa labas at walang katao-tao. Nilapitan ko siya at may inaabot siya. Pao, pakipunasan nga itong itaas na parte ng estante. Hindi ko kasi abot. Kinuha ko ang pamunas niya at tinulungan siya. Maya-maya, dahan-dahan kong naramdaman ang haplos ng kanyang kamay sa braso ko. Anong ginagawa mo, Maris? Wala naman. Ngayon ko lang kasi napansin. Ang ganda pala ng katawan mo. Nag-workout ka ba? Hindi. Tapos, alam mo pa kung ano yung napansin ko sa'yo? Hindi. Ano yun? Ang ganda pala ng labi mo. Titig na titig siya sa labi ko. Tapos tumingin siya sa mga mata ko. Hindi ko agad mailayo ang muka ko dahil hawak ko ang pamuna sa isang kamay at ang isa naman ay nakaalalay sa mga bote sa estante. Palapit ng palapit ang mukha niya sa mukha ko. Akmang hahalikan na niya ako. Nang biglang, Aray, ano ba yun? Ang kati-kati naman! bigla siyang napakamot sa may bandang leeg, pati sa likod niya, kinakamot na rin niya. Dahilan para hindi matuloy ang binabalak niyang gawin. Ako naman, agad na lumayo at bumalik na sa counter. Ilang oras ang lumipas. Napansin kong kamot pa rin siya ng kamot sa kanyang balat. Oh, Maris, sobrang namamagana yung balat mo ha. Ano bang nangyari dyan? Na-allergy ka yata eh. Hindi ko nga alam eh. Basta, ang kati-kati. Ano bang gamot pwede dito? Hindi ko na matiis. Grabe, misteri. Yung balat niya, parang chicharon na sa sobrang maga. Para bang pumuputok-putok na ang laman. Sa sobrang kamot niya, parang nagnanaknak na yung sugat at yung mga kuko niya. Halos laman at dugo na ang dumidikit. Nilagyan niya rin ng yelo para maibsan ang pangangati. Halos nakaupo na lang siya buong gabi at hinayaan ko na lamang siya. Mabuti na lang at hindi naman matao ng gabing yun. Ano, gusto mo na bang umuwi? Para makapagpahinga ka na agad. Okay lang ako. At saka, mahirap pang sumakay ngayon. Madalang pa yung mga jeep eh. Ganon din naman. Kaya mas mabuting dito na lang muna ako. Sabagay, tama ka nga dyan. Basta pag may kailangan ka, tawagin mo lang ako ah. Pao, Oh, bakit? alagaan mo ko. May gusto ka bang ipakuha? Wala naman. Sumasakit lang yung ulo ko eh. At saka, giniginawa ko. Iyakapin mo nga ako. Ito yung jacket ko. Ikumot mo na lang muna yan sa braso mo. Ito rin oh, paracetamol para mawala ang sakit ng ulo mo. Sige, may parating ng customer. Sabay tayo ko at bumalik na sa counter. Ang totoo, misteri. Nagpanggap na lamang ako na may nakitang customer para lang makaiwas sa kanya. Sa isip-isip ko, may sakit na. Humaharot pa. Matapos ang aming shift at dumating na ang mga kapalit namin, hinatid ko siya sa kanyang sakayan. Naawa naman ako dahil halos hindi na ito makausap sa sobrang sama ng pakiramdam. Tumawag naman ako kay Leia pagdating ko sa bahay at siya naman ay papasok pa lamang sa trabaho. Hello? Kamusta naman yung pasok mo? Nahirapan ka ba? Hindi naman. Mas madali nga eh, sa totoo lang. Kasi hindi kami masyadong abala. Konti lang ang tao sa ganong oras. Naikwento ko rin sa kanya ang tangkang paghalik sa akin ni Maris at gigil na gigil naman siya sa kabilang linya. Pakalandi talaga ng babaeng yan. Ang sarap pamagain ng bunganga niyan eh. Hayaan mo na. Hindi naman natuloy at saka nangangati nga ng sobra eh. Kawawa rin. Sobrang namamaga at saka nagsusugat na yung balat niya. Ah, ganun. So kung hindi siya nangati, malamang natuloy yung halikan nyo. Ano? Siyempre hindi. Siyempre iiwas ako. Iiwas daw. Itingnan mo nga ngayon. Halatang awang-awa ka pa talaga sa kanya. Ay nako, ito na naman tayo. Pero binabaan na niya ako ng tawag bago pa ako matapos sa sasabihin ko. Wala na rin akong nagawa noon at natulog na lang ako.
Alam kong mainit ang ulo niya kaya hindi ko na rin siya kinulit pa noon. Sumunod na araw, maaga akong pumasok muli sa trabaho. Akala ko nga hindi papasok si Maris dahil sa kalagayan niya kahapon. Pero laking gulat ko nang makita ko siyang dumating. Suot ang uniforme. May nakadikit na parang salompas o puting medical patch sa leeg at braso niya. Uy, pumasok ka pa. Akala ko magpapahinga ka. Ayos na ako. Hindi kasi ko pwedeng mag-absent eh. Nakailang araw na akong absent nitong nakaraan. Baka matanggal naman ako. Ganun ba? O sige, magsabi ka lang kung may kailangan ka. Sweet talaga ng baby boy ko. Sige ka, kapag pinagpatuloy mo yan, baka agawin na talaga kita sa girlfriend mo. Hindi na ako kumibo pa noon. Hindi ko na pinansin ang biro niya. Tahimik lang ako. Dahil halata ko, parang may iniinda pa rin siya. Hindi kasing sigla ang kilos niya at panay hawak pa rin niya sa leeg niya. Lumapit naman sa akin si Joshua. Suot na ang bag at nag-aayos na para sa kanyang pag-uwi. May tono ng pag-aalala ang boses niya habang may binubulong sa akin. Pre, alam mo, parang may kakaiba kay Maris. Paanong kakaiba? Kasi, ganyan din ang nangyari sa tiyahin ko nung nabarang siya. Ano? Uy Joshua, huwag kang ang ganyan. Baka naman may allergy lang siya. Bakit naman napunta agad sa barang? Hindi tol, yung tiyahin ko kasi parang ganyan din eh. Nagsimula sa pangangati, tapos lumala ng sobra yung sugat niya. Mas malala pa sa impeksyon. Biglaan tol eh, parang sumabog yung balat. Tapos ayun, nalaman namin na mayroon palang may galit sa kanya. Nakumpirma namin na nabarang siya. At saka hindi lang yun ang nangyari sa kanya. Marami pang iba. Naku, hindi naman tayo sigurado dyan. At saka, okay pa naman siya oh. Tingnan mo, nakapasok. Parang gumagaling na nga. Binaliwala ko na lang ang sinabi niya. Ayokong paniwalaan. At sa totoo lang, hindi rin ako naniniwala sa mga ganon nung mga panahong yun. Dahil wala naman akong kilalang personal na nakaranas ng ganon. Para sa akin, mga banta lamang yun at mga kwento-kwento. Hanggang sa ilang oras ang lumipas, halos walang gaanong customer. Si Maris ang nakapwesto sa cashier, ako naman ay nagmamap sa gilid ng store. Normal lang siya, kahit may plaster pa rin sa leeg, kumikilos na parang ayos lang. Hanggang sa may isang babaeng bumibili ng mineral water ang biglang napasigaw. Ay, Diyos ko po! Lumingon kami agad. Ang babae ay nakaturo sa mukha ni Maris. Yung labi mo, miss! Diyos ko, bakit namamaga? Parang kamatis! Bigla kaming napatingin kay Maris at doon ko nakita ang labi niya nga ay parang lumobo. Ang pula-pula na parang malapit ng pumutok. Mayroon pang maliliit na sugat sa gilid nito. Nakikita ko rin ang pagkakamot niya sa pisngi at iba't ibang parte ng katawan niya. Tama na! Sinabi nang hindi nararapat sa akin to eh. Ano bang sinasabi mo? Anong problema mo? Bakit ba galit na galit ka sa akin? Nagkatinginan kami. Ako at ang babae. Hindi namin maintindihan ang mga sinasabi ni Maris. Para bang may iba siyang kausap. At patuloy lang siya sa pagwawala. Tinatakpan ang kanyang tenga na para bang may ayaw siyang marinig na hindi naman namin naririnig. Tama na! Tumigil ka na! Tumigil ka na! Ako, bilang nag-iisa niyang kasamahan noon, ay hindi ko rin alam ang gagawin. Biglang bumalik sa isipan ko ang sinabi ni Joshua kanina, ang tungkol sa pambabarang. Oo nga, misteri. Parang nagtutugma ang mga sinabi niya. Napatingin ako sa namamagang labi ni Maris at hindi ko maiwasang maalala ang sinabi ni Leia kagabi na gusto niyang pamagain
ang bibig ni Maris. Napaisip tuloy ako sa kahon na gamit na nakita ko noon sa kwarto ni Leia. Yung mga may tuyong dahon at bulaklak, mga lumang papel at kung ano-anong bote na nakita ko roon. Gamit pa yun ng mangkukulam? Ewan ko, hindi ko alam. Pero sa ngayon, nag-aalala ako sa kalagayan ni Maris. At ang totoo, hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Matapos ang aming shift, hinatid ko siya hanggang sa sakayan ulit. Sinabihan ko siyang magpatingin sa doktor dahil iba na talaga ang itsura niya. Oo, Misteri. Yung maganda niyang datingan ay naging kabaligtaran na ngayon. Halos itago na niya ang mukha niya sa lahat. Kung pwede lang, takpan niya habang naglalakad. Nahihiya siya sa balat niyang bukod sa mapula ay nagsusugat-sugat pa. Kahit mga langaw ay dumadapo na nga sa kanya. Tapos yung mukha niya, napakagaspang na at ang labi niya ay nangangapal. Kung dati, pinagtitinginan siya ng tao dahil sa kanyang sex appeal. Ngayon, napapatingin na dahil sa nandidiri sa itsura at balat niya. Kaya naman nakaramdam ako ng awa sa kanya. Matapos noon, dumiretso ako kina Leia. Gusto ko lang maliwanagan sa naiisip ko. Alam kong papasok pa lang siya sa trabaho dahil maaga pa noon at aabutan ko pa siya sa kanila. Oh, babe, bakit nandito ka? Wala ka bang pasok bukas? Meron, pero kakwento ko lang sana sa'yo yung nangyari kay Maris. Nakita kong nainis siya nang marinig ang pangalang binanggit ko. Halos tumirik na ang mata niya sa pag-irap. Maris na naman? Ano ba? Wala ka bang ibang bukang bibig kundi yung babaeng yan? Talagang pinuntahan mo pa talaga ako rito para lang magkwento tungkol sa kanya? Hindi naman sa ganun, babe. Pero malala na kasi yung nangyayari sa kanya. Wala akong pakialam. Baka karma lang yan sa kanya kasi malandi siya. Pwede ba? Kung yan lang ang dahilan kung bakit mo ko pinuntahan ngayon, edi umalis ka na lang. Magsama kayong dalawa. Hindi ko na nagawang sumagot pa. Nagulat din ako sa tindi ng galit niya. At bukod roon, nahiya rin ako. Baka narinig ng mga magulang niya yung pag-aaway namin. Kaya minabuti ko na lang na umuwi na lang sa amin. Doon, naikwento ko kay nanay ang nangyari. Pinayuhan niya ako na wag na munang manghusga. Pero Misteri, nagdududa na ako. Si Leia na nakilala kong mabait at may simpatya sa kapwa. Biglang nawala ng pakialam sa isang tao dahil lang sa selos. At nakakabitaw siya ng mga masasakit na salita. Ewan ko ba, pero hindi ko maiwasang magduda sa pagbabagong nangyayari sa kanya. Nabanggit na namin sa aming manager ang nangyari. Kaya naman binago nito ang shift ng isa naming kasamahan. Si Carol muna ang pansamantalang papalit kay Maris habang nagpapagaling ito. Pagdating ko sa trabaho, naroon na si Carol at nag-aayos na ang mga kasamahan namin pauwi. Abala ako sa pagbibilang ng stocks nang biglang mapahinto sa ginagawa ang lahat. Bumukas kasi ang pinto. O ano? Titig na titig kayo. Para kayong nakakita ng multo Nagulat ba kayo sa ganda ko? Nagkatinginan kaming lahat at talaga namang nabigla. Si Maris na kahapon lang ay halos hindi mo makilala dahil sa lagay niya. Ngayon ay biglang nagbalik sa dati. Masiglang masigla pa. Ewan ko ba? Allergic reaction ata yun Nagising na lang ako kanina na okay na ako. As usual, kaakit-akit na ulit. Kaya magjo-duty na ako. Si Carol na kasi yung pinapasok ni Sir Paano kaya yan? Di tatlo tayong naka-duty ngayon. Ako na bahala dun kay Sir. Malakas ako dun. O Carol, ikaw muna yung magkahera mamaya Huwag mo kaming istorbohin ni Paolo. May gagawin kami mamaya sa stock room.
Ano? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Maris? Ano ka ba? Di mag-i-inventory tayo. Ikaw tong kung ano-ano yung iniisip dyan Tama na nga. Nagkatingin na naman kami ni Carol at parang nagkaintindihan na kami. Oo, mukhang magaling na nga ang babae. Bumalik na rin ang dati niyang ugaling maharot. Ako naman, kahit na naiinis, natuwa na rin kahit papano dahil mukhang maayos na talaga siya. Inisip ko na lang noon kung paano ako hihingi ng tawad sa nobya kong si Leia. Pagdating ng break time ko, tumawag ako agad kay Leia. Opo, Misteri. Tumawag ako kahit madaling araw na noon. Hindi kasi ako mapakali at ayokong patagalin pa ang hindi namin pagkakaunawaan. Minsan ko lamang naman gawin ito pero hindi ko talaga kayang ipagpabukas na ang paghingi ko ng tawad sa kanya. Hello, babe? Oh, napatawag ka. Babe, sorry na. Sorry kung naistorbo rin kita. At saka, sorry kanina. Bakit? Alam mo na ba kung bakit ka dapat mag-sorry? Oo, sorry na kasi puro si Maris na lang yung nakukwento ko sa'yo. Talaga? Buti naman. Akala ko tatawag ka lang ulit para i-update ako tungkol sa nangyayari sa kanya. Hindi tumawag ako kasi miss na kita. At hindi ako sanay na magkaaway tayo. Nasaktan talaga ako nung pinalayas mo ko kanina sa inyo Kasi naman hindi na nga tayo madalas magkita. Tapos puro pa siya yung bukang bibig mo. Teka, matanong ko lang. Kamusta na ba siya ngayon? Wag na, baka magalit ka na naman. Hindi na ako magagalit. Totoong nagtatanong na ako. Ayun, gumaling na siya. Nagulat nga kami Bigla na lang bumalik sa dati yung lagay niya. Talaga? Ganon kabilis? Oo, parang ang walang nangyari Nagising na lang daw siya na okay na yung lahat. Wala na yung mga pantal sa balat niya. Ang saya-saya pa nga niya. Aba, hindi lang pala Makati ang babae na yan May sa pusa pa. Pero maya-maya Misteri, nagulat ako nang biglang may nagsalita. Si Maris, tinatawag ako. Nakita niyang may kausap ako sa cellphone. Tapos ngumiti siya ng pilya bago nagsalita. Hoy Pao, tapos ka na ba sa break mo? Di ba may gagawin pa tayo? Tayong dalawa sa stock room. Pumayag na si Carol na magbantay sa counter at sabi niya, hindi raw niya tayo iistorbohin. Hello, babe? Anong sinasabi ng babaeng yan? Anong gagawin niyo na hindi kayo pwedeng istorbahin? Ramdam ko na naman ang inis ni Leia. At sa pagkakataong ito, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Maris, ano bang pinagsasasabi mo Wala tayong usapang ganyan. At wag mo nang bigyan ng dahilan tong girlfriend ko para paghinalaan tayong dalawa. Kung gusto mong may gawin sa stock room, gawin mong mag-isa. Natahimik naman si Maris. Natulala. Parang hindi niya inakalang papatulan ko siya. Nainis na rin kasi ako sa mga pahiwatig niya kaya ako napapahama kay Leia. Pero bigla siyang nakabawi maya-maya. Tinaasan ako ng kilay at sumagot. Talaga ba? Bakit nung may sakit ako, todo alaga ka sa akin? Sobra ka nga kung makatitig Akala mo, hindi ko yun napapansin. Huwag mo nang ikaila, Pao. Alam ko, nararamdaman mo rin to. Wala akong nararamdaman para sa'yo, okay? Tumalikod ako at bumalik sa upuan. Kinausap muli si Leia sa kabilang linya. Alam kong narinig niya ang lahat. Hello, babe. Pasensya ka na talaga. Huwag mo na lang pansinin yung baliw na yan. Feelingera masyado. Paulo, sumusobra na yung babae na yan. Makakatikim talaga sa akin yan. Makikita mo. Sabay baba niya ng telepono. Wala na akong nagawa. Imbis na magkaayos kami ng tuluyan, nauwi na naman sa gulo. Hindi ko tuloy maiwasang mainis lalo kay Maris. Tama nga si Leia. Sumusobra na talaga siya. Wala siyang pakialam kahit may masirang relasyon basta makuha lang at magawa ang gusto niya.
Bumalik ako sa counter na mainit ang ulo. Napansin ko rin na nakasimangot si Maris. Si Carol naman ay napatingin lang sa akin at hinintay munang makalayo si Maris bago nagtanong. Nag-away ba kayo? Bakit nakasimangot kayo pareho? Oo eh. Nakakainis na talaga yung babaeng yan. Pinapahamak ako lagi sa girlfriend ko. Kung ano-ano yung mga sinasabi. Ganyan talaga yan. Kahit masira buhay ng iba, wala siyang pakialam. Tapos kung umasta, akala mo kung sino. Hoy Carol, ano ba yung binubulong-bulong mo kay Paolo? Sinisiraan mo ba ako sa kanya ha? Kunin mo nga sa stockroom yung isang kahon ng kape. Magre-restock ako dito. Utos ni Maris na para bang siya ang boss. Wala namang nagawa si Carol kundi sundin siya. At pagbalik nito, buhat na niya ang kahon. Halatang nahihirapan kasi maliit lamang siya. Bakit ba ang tagal mo? Simpleng bagay lang, hirap na hirap ka. Akin na nga yan, ilapag mo rito. Pagkalapag naman ni Carol ay tutulungan pa sana niya si Maris pero hindi naman ito pumayag. Siya na lang daw at baka uminit pa ang ulo niya. Si Carol naman ay bumalik sa counter at nagpunas ng lamesa. Pero misteri, yung tahimik na gabi na yon ay biglang nagimbal nang bigla na lamang napasigaw si Maris. Napaluhod siya sa sahig na parang sobrang sakit ng tiyan niya. Aray! Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Dali-dali akong kumuha ng tubig at iniabot sa kanya. Pero hindi pa niya tuluyang nalulunok ang tubig. Bigla na lamang siyang nagsuka. Misteri, nagkalat sa store ang maitim niyang suka at ang nakakapangilabot pa roon, may gumagapang na mga uod. Ano yung sinusuka mo, Maris? Mukhang ang daming uod ah. At saka, ano yan? Parang may sanga ng halaman? Opo, misteri. May isinuka siyang matigas at may kalakihang bagay. Hindi ko nga alam kung paano yun nagkasya sa lalamunan niya. Parang kahoy o sanga na may hugis at halos singhaba ng mga daliri at may mga tinik-tinik pa. Hindi ko alam kung ano yan. Tulungan niyo ko. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Hanggang sa maalala kong may telepono at pwede akong tumawag sa ambulansya. Pero nang papalakad pa lang ako patungo roon, biglang humarang si Carol. Titig na titig siya kay Maris. Ang mga mata niya, walang emosyon. Pero kung meron man, may bahagyang saya at ligaya yun. Huwag kang makialam dito, Paolo. Hayaan mo lang siya. Tignan mo, hirap na hirap siya. Ang tagal kong hinintay to. Si Maris naman ay nakahandusay na sa sahig. Ang baho nga ng suka niya at naggagapangan ng uod sa paligid. Si Carol naman ay biglang sinarado ang pinto ng store. At ang signage na nakalagay na open ay binaligtad niya at pinalitan niya ng closed para wala nang makapasok. Matapos noon, lumakad siya paikot kay Maris para bang aliw na aliw siya sa nasasaksihan. Ano, Maris? Anong pakiramdam ng walang magawa? Masakit ang tiyan, naninikip ang dibdib, at hindi makahinga. Ano? Anong pakiramdam? Masarap ba? Walang yaka. Ikaw bang gumawa nito sa akin? Hayop ka. Ako? Ako ba talaga ang hayop? Carol, ano bang nangyayari? Hindi ko maintindihan. Maiintindihan mo rin mamaya, Paolo, kapag nasiyahan na ako sa pagdurusa ng babaeng to. Walang yaka. Naiinggit ka lang sa akin, no? Ako kasi yung laging napapansin. Ikaw, palaging etsapuera. Talaga? Hoy, Maris, kahit kailan hindi ako maiinggit sa tulad mo. Mababaw, masama ang ugali at malanding babae. Hindi ka kailanman dapat kainggitan ng kahit sino. Carol,
Kung ganun, ano ba talaga yung kasalanan sa'yo ni Maris? Sa akin, mababaw lang yung kasalanan niya sa akin. Yung mga utos niyang akala mo siya ang boss. Yung pagmamaliit niya sa akin at panlalait. Alam mo, kayang-kaya kong tiisin lahat yun. Kung meron mang mas malala ang kasalanan niya, hindi yun sa akin, kundi sa kuya ko. Wala akong ginawang masama sa kuya mo. Maayos kaming naghiwalay. Maayos? Maayos ba yung isang araw na lang nakita kanyang may kayakap na iba habang kayo pa? Tapos, hihiwalayan mo siya sa harap ng maraming tao at ipapahiya mo siya. Siniraan mo pa siya ng mga bagay na hindi naman totoo. Ang sabihin mo, nagsawa ka lang sa kanya dahil nakahanap ka na ng bago. Mabuti na nga't hiniwalayan ko agad siya. Hindi ko sila pinagsabay. At saka, anong pakialam mo? Kung galit ang kuya mo, bakit hindi siya yung humanap sa akin? Dahil patay na siya! Uminom siya ng lason, Maris, dahil sa ginawa mo. Kaya ngayon, ipaparamdam ko sa'yo ang naramdaman niya. Kung ano ang naramdaman niya sa huling hininga niya. Gulat na gulat ako, Misteri, sa lahat ng narinig ko. Sobrang lala pala ng epekto ng ginawa ni Maris sa kuya ni Carol. Pero kahit ganoon, naawa pa rin ako sa kalagayan niya. Carol, kung ano man ang nagawa niya, huwag mo nang tularan ang kasamaan niya. Mabuti ka, hayaan mong Diyos na ang humusga sa kanya. Huli na, Paulo. Nasimulan ko na at tatapusin ko yon. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng pinto at hindi na siya muli pang bumalik. Naiwan akong tulala. Hindi ko maisip kung ano ang ibig sabihin sa sinabi niyang huli na. Bakit? May mangyayari pa ba? Maya-maya, bumangon si Maris at tila gumaan naman ang pakiramdam niya. Walang hiya talagang babaeng yun. Humanda siya sa akin. Maglilinis lang ako ng katawan at magpapalit ng damit Sige, ako nang bahalang maglinis dito. Natapos din naming linisin ang lugar. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Bumalik ang normal na takbo hanggang sa dumating na ang mga customers at isa-isa nang pumasok ang mga kapalitan naming staff. Nagulat naman sila sa kwento at sa nangyari at nagawa ni Carol. Pero ang akala naming tapos na, hindi pa pala. Pagka-uwi ko galing trabaho, tumawag agad ang isang katrabaho ko. Nabalitaan nila na naaksidente raw ng umagang yon si Maris sa motor. Nakaligtas ang sinasabing bagong jowa niya. Pero si Maris, sa kasawayang palad, ay binawian ng buhay. Ayon sa kasama niya, bago raw sila maaksidente, sumisigaw pa raw si Maris. Tantanan mo ako! Tantanan mo na ako! At lalo kaming napaisip kung konektado ba ito sa nangyari kay Carol. Mula noon, Misteri, hindi na muling pumasok si Carol sa trabaho. Oh babe, kamusta ka na? Ito inom ka muna. Alam kong matindi yung mga nasaksihan mo. Oo nga Pasensya ka na ha kung hindi ako matinong kausap ngayon. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala. Andito lang ako. Makikinig ako sa'yo hanggang sa unti-unti mong makalimutan lahat ng yan. Salamat babe nga pala, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Tawad? Bakit? Bakit ka humingi ng tawad? Huwag mong sabihin may nangyari sa inyo ni Maris. Hindi, ano ka ba? Hindi ko magagawa sa'yo yun. Nagsusorry ako kasi napag-isipan kita ng masama. Napag-isipan ng masama? Paano? Sa totoo lang, naisip kong baka ikaw yung may gawa ng kulam
Kasi ikaw yung alam kong galit na galit sa kanya. Tapos nagkataon na nung sinabi mong pamamagain mo yung bibig niya, talagang namaga yung bibig niya. Grabe ka. Di ang tindi naman ng dila ko kung nagkatotoo lahat ng sinabi ko. Hindi lang yun. Meron pa? Ano naman yun? Kasi yung kahon, nung gabing pinuntahan kita sa kwarto mo, akala ko kasi yung kahon na yun gamit ng mangkukulam. Napatingin ako sa sahig dahil sa sobrang kahihiyan. Bigla naman siyang umakyat sa kwarto at bumaba na may hawak na kahon. Umupo siya sa tabi ko at dahan-dahan itong binuksan. Nakita ko roon ang mga tuyong dahon, maliliit na bote, mga papel at isang makapal na libro. Ito ba yung sinasabi mo? Oo, yan nga. Ano ba kasi yung mga yan? Yung mga papel? Di mga sulat mo sa akin noon. Yung mga tuyong halaman at saka bulaklak. Di mga bigay mo. Yung mga bulaklak na binigay mo sa akin nung anniversary, birthday, at saka random na araw. Kumuha ako ng konti kasi gusto kong maalala. Gusto ko ng remembrance. Tapos eto, tingnan mo. Ito yung mga ticket natin sa sine at saka yung iba pa nating memories. Tapos eto namang mga nasa bote. Ano ka ba? Mga beads to, pang decorate. Pang decorate? Ay, babe. Nung gabing pinuntahan mo ko, gumagawa ko ng scrapbook. Surprise ko yun para sa anniversary natin. Kaso, kung ano-ano yung iniisip mo. Inabot niya sa akin ang scrapbook. May mga larawan namin. Sulat ko, ticket, pakete ng paboritong chichirya, mga ala-alang masasaya. Napayakap naman ako sa kanya at naluha akong bigla. Sobra akong nahiya sa pagdududa ko. At doon ko nga lang ulit muling naalala ang katotohanan na nasa tamang tao ako. Mula noon, Misteri, mas tumibay ang relasyon naming dalawa ni Leia. Ilang buwan lamang ang lumipas, nag-apply ako sa ibang trabaho at natanggap naman. Ngayon po ay isa na akong engineer at ganun din si Leia. At kami po ay 10 taon ng kasal at may 2 ng anak. Ang naging karanasan ko sa trabahong yun, Misteri, kahit may malagim na bahagi, ay mas marami pa rin ang masaya at may makabuluhang aral. Tinuruan ako nitong magpakumbaba, magsikap at higit sa lahat, umunawa sa kapwa. Hanggang dito na lamang po ako sa aking kwento at maraming salamat po sa programa ninyo.